Mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Mga kapatid, hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay bilang masugid na kaanib sa Judaismo. Buong lupit kong inusig ang simbahan ng Diyos at sinikap na ito'y wasakin. Naging mas masugid ako sa relihiyong ito kaysa maraming Hudyong kasing gulang ko. At malaki ang aking malasakit sa mga kaugalian ng aming mga ninuno. Ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, hinirang niya ako bago pa ipinanganak at tinawag upang maging lingkod niya. At nang ihayag niya sa akin ang kanyang anak upang ang mabuting balita tungkol sa kanya ay maipangaral ko sa mga hintil, hindi ako sumangguni kanino man. Ni hindi ako nagpunta sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol na una kaysa akin. Sa halip, nagtungo ako sa Arabia at pagkatapos ay nagbalik sa Damasco. Nakaraan pa ang 3 taon bago ako umakyat sa Jerusalem upang makipagkita kay Pedro at 15 araw kaming nagsama. Wala akong nakitang apostol liban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Totoong lahat ang sinasabi ko sa sulat na ito. Alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. Pagkatapos, pumunta ako sa mga lalawigan ng Syria at ng Cilicia. Hindi pa ako nakikita noon ng mga Kristiyano sa Judea. Nabalitaan lamang nila na ang dating umuusig sa kanila ay nangangaral ngayon tungkol sa pananampalataya na kanyang sinikap na wasakin noong una. Kaya't nagpuri sila sa Diyos dahil sa akin. Ang salita ng Diyos. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim poon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malaya, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Lahat ito'y nakikintal sa puso ko at loobin. Ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, do'y iyong napapansin. Lumalaki ako roong sa iyo'y di nalilihim. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga mga minamahal naming kapatid kay Jesus. Ako si Father Saber Paul Jacome ng Santissima Trinidad Parish. Sama-sama tayong magnilay ng salita ng Diyos, salita ng buhay. Mga minamahal naming kapatid, napakaganda po ng paanyaya sa atin sa pagninilay sa araw na ito. Kung atin pong babalikan ang Ebanghelyo, naroon ipinahayag sa atin, tinanggap daw si Jesus. At ang pagtanggap kay Jesus ay nangangahulugan ng pagyakap, hindi lamang sa katotohanan na mayroong Diyos tayong kinikilala, kung hindi ang pagbubukas rin ng sarili natin
bilang isang taong nananalig sa Kanya. Kaya mahalagang tingnan po natin sa storya sa Ebanghelyo, napakagandang makita si Jesus hindi lamang bilang Diyos na totoo, ngunit isang tao ring totoo. Niloob niya pong maging banal ang bawat aspeto ng buhay natin. No? Ang bawat bahagi ng buhay ng tao, niloob ng Diyos, pabanalin. Kaya hindi nakapagtataka maging ang ugnayan natin, no? Maging ang mga kaibigan, ang ugnayan, ang relasyon ng pakikipagkapwa-tao. Naunang ipinaalala sa atin, tinanggap daw si Jesus, no? Pagpasok niya sa isang bayan, naroon ang babae, tinanggap siya sa kanyang tahanan, no? Alam niyo po, ang storyang ito ay pasimula rin ng pagkilala natin sa mga natatanging kaibigan ni Jesus. Kasi sa kanyang ministeryo, siguro minsan nakakaramdam rin siya ng pagod, no? Minsan nauunahan rin siya siguro ng kapagalan sa dami ng inuuna ginagawa sa isang buong araw. Pero ang napakagandang aspeto po na ibinigay sa atin, si Jesus, mayroon ring inuuwi ang mga kaibigan. Nariyan si Marta, si Maria, si Lazaro ng Betania. Sila ang mga kaibigan ni Jesus. Kaya nga maganda po, sinabi doon, tinanggap si Jesus. Yung salitang pagtanggap, sa atin mayroon pong pagkakaiba-iba, no? Kung paano po nagiging bukas o gaano rin kalimitado yung pagtanggap. Pero sinabi dito, tinanggap si Jesus sa tahanan ng kanyang mga kaibigan. Pero alam po natin, ang pagtanggap na ito ay may pagkakaiba-iba rin, no? Ito'y tanda rin ng isang napakahalagang biyaya na ipinagkaloob rin sa ating lahat. Ano daw po ito? Ang biyaya ng malayang pagpili. Pareho nilang pinatuloy sa kanilang tahanan si Jesus. Alam niyo po yan. Pero may higit na nagpatuloy kay Jesus, hindi lamang sa pisikal na tahanan, maging sa tahanan ng kanyang puso. Wag sana tayong magkamali, no? Akala natin, tila baga, pinagtutunggali ni Jesus yung ginagawa ng dalawang magkapatid. Hindi. Sa katunayan, ibinibigay sa atin ang katotohanan na bagamat marami tayong tumutugon, iba-iba rin tayo ng pagtugon. Iba-iba rin tayo ng kahandaan. Kaya nga, sa ehemplo ni Maria at ni Marta, makikita po natin maging sa pagtugon natin sa paanyaya ng Diyos, mayroon ring dapat mauna. Kaya nga, sinabi roon ni Jesus, no, yung mga katagang pinili niya ang lalong mahalaga. No? Hindi sinasabi ni Jesus kasi 'di ba nakikita natin, nasasalamin sa aspeto ng pagkilos at paggawa ni Marta, yung tunay namang mahalaga rin, no? Kapag tayo ay mayroong mga bisita, mayroon tayong mga dumadalaw na mga kaibigan, mahalaga na inaalala natin yung kanilang pangangailangan. Pero lalong mas lumalalim yung ugnayan, hindi lang dahil sa mga bagay na material na pinagsasaluhan. Mararamdaman natin, mas lumalalim ang ugnayan sa mga pagkakataong mayroong pagkakakinigan sa pagitan ng mga puso. At ito yung pinili ni Maria. Kaya nga, ano po ang itinuturo sa atin mga minamahal kong kapatid, no? We may have many concerns, no? But as friends too, dapat alam po natin, first things should always be first. Our relationship should grow deeper not only through the externalities, yung mga fellowship, no? Marami po ngayon yan. Mas malalim sa mga paanyaya natin yung pagkikita-kita at sama-samang kumain ay yung katotohanan ng gusto nating ilaan ng oras, ilaan ng pagkakataong iyon para lumalim tayo sa ating ugnayan. In our Christian life, alam po natin yan. We must see that even if we are making efforts sa ating mga pagkilos,
ang paanyaya pa rin sa atin, kagaya ni Maria, lawakan ang ating pakikinig, no? Hindi po natin pinagpapawalang bisa yung kagalingan ng ating pagkilos. Pero sinabi doon, sana unahin natin yung pakikinig doon sa tao, doon sa ugnayan natin sa nag-iisang Diyos na handang parating tagpuin tayo, no? Minsan na pong ipinaalala sa atin, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, no? And all these things shall be added unto you, no? Idadagdag ng Diyos ang lahat ng iyan. Pero ang paanyaya sa atin, unahin muna natin, ano po ba yung nakita nating ginawa ni Maria, no? Siguro, kung titingnan po natin sa aspeto ng mga kaugalian ng mga Hudyo, parang kabalintunan o hindi dapat mangyari yung ginawa ni Maria. Bakit? Umupo siya sa paanan ng guro. Umupo siya sa paanan ni Jesus. At alam natin, sino lang ba ang may karapatan nung panahong iyon na mag-aral? Hindi po ba mga kalalakihan lang? Pero alam natin ang pamamaraan ni Jesus. Laging lumalampas sa makamundong pamantayan upang magbigay daan sa lalong higit na mahalaga, ang pakikipag-ugnayan ng puso sa puso. Kaya nga, doon sa pagkilos ni Maria, na naroon siya sa paanan ng ating Panginoon, ito rin ay yung katotohanan na nais niya ring ialay ang kabuuan ng kanyang sarili at ibukas ito. Sapagkat alam ni Maria, para makatugon siya ng wasto at tama, kailangan itong umusbong sa pakikinig niya sa kanyang minamahal na guro at Panginoon. At ito rin ang paanyaya. First things first. Kasi minsan, nabubuhay tayo sa ilusyon na akala natin sa mga bagay na ginagawa natin, kaya nating mabili yung ating kaligtasan, no? Ulitin ko, mahalaga. Makita rin yung kahalagahan ng ating pagkilos, pero ang una't higit na paanyaya, kagaya ni Maria, manatili sa paanan ng ating minamahal na Diyos para tayo ay matuto. At sa ating pakikinig, malalaman din natin na ilalapat natin ang ating kalooban hindi sa sarili nating galing, kung hindi sa katotohanan ng kalooban ng Diyos. Alam niyo po, sa aming komunidad, sa Santissima Trinidad, ito rin po yung pinagsusumikapan namin po yakapin, no? Sabi po namin sa isa't isa, bilang diriwang ng aming hubileo, maganda na mayakap namin yung katotohanan. We are not just only a praying community, but we are also a caring community, no? Pamayan ng nagdarasal at pamayan ng nagmamalasakit. Kaya maraming pagkakataon, bago dumaloy yung mga bagay na nagagawa namin, nagsasama-sama kami sa mga pagtitipon ng pananalangin at pagbibigay pugay, no? Pagbibigay pugay sa Diyos at sa katotohanang ang lahat ng tinatamasa at pinagsasaluhan namin ay galing naman talaga sa Kanya. That's why in our prayers, nandoon umuusbong yung amin ring tinatawag na pagmamalasakit, no? At ito yung paanyaya rin po sa atin. We become caring ministers because we are also first and foremost a praying minister, no? Unahing matuto sa Diyos sa paanan ng habag niya, no? Nang sa ganoon, anuman ang ating pagtugon, anuman ang piliin nating pagkilos, uusbong ito mula sa pakikinig ng ating puso. Like Mary, let us also choose the better part. Sabi nga, first things first, every day, let us choose to be better as we spend time with the best, no other than Jesus, our Master, our greatest friend. Amen.